mga kaibigan, hindi naman ang forget na yung business kaya yaman ka. Kasi maraming business, lugi. Minsan, may business ka nga, hindi lugi, pero income din. Hello? Diba? I mean, for example, diba? Ano ba yung pinagkaiba ng job at business? Ang pinagkaiba niya, kasi pag may job ka, may boss ka. Pag business naman, wala kang boss. Pero ang pareho naman nila is we're talking about income. So regardless whether you are in a job, regardless whether you are doing business, ang bottom line mga kaibigan is profit. Pwedeng malaki, pwede empleyado ka, pero malaki ang sahod mo, okay yun. Pwede yung negosyante ka na, maliit naman ang income, hindi rin maganda yun. So importante pag-usapan natin mga kaibigan is big income. Yun nga lang, madalas mga kaibigan, during employment, bihira lang kasi talaga ang talagang malalaking income. Birang-bira. Usually mga yan, mga nasa executive level, yan yung mga malalaking income. Diba? Pero ang marami dyan, yung mga ordinary staff, o kaya yung mga yung paperworks, yung mga ganun, ordinary. O yung mga clerk, diba? Clerk lang, clerk, simula silang clerk, after 20 years na-promote, senior clerk, clerk pa din, diba? So, ganun. And, sa negosyo naman, mga kaibigan, ang daming klaseng negosyo. Kaya lang, marami tayong mga dapat daanan dyan. First things first, when you do Royal, you have to understand, Royal is a business. Agree, disagree? Agree. So ngayon, kung business mo, Royal, or Royal is a business, may boss ka, wala? Wala. Meron wala? Wala. Wala. So, eto ngayon ang pinakamagandang challenge sa lahat ng mga employment or employee na mag-Royal. Sanay tayo na may boss. Sanay. Gawin mo to. Tayo mo, gawa. And then suddenly, one day, na-RVP ka, and then, negosyante ka na. Oh, negosyante na ako. Negosyante ka. Kaya na itong problem, wala nagdidikta. Dahil wala nagdikta, parang ayaw ka gumalaw ba? Huwag ko rin matawa, pero a lot of times, we have people na tayo bilang upline, ayaw natin i-push yung downline. Kasi bakit? Kasi baka ma-offend, baka ma-pressure. But remember, for a time, nasanay sila, may nagdidikta sa kanila. So, wag ko kayong matakot lang to dictate to your people. Kasi mga kaibigan, hindi mo masama mag-dictate kung ikaw mabuti ng tao. Ang masama na dictate ka, papor sa'yo. Anong papor? O dami, hugasan mo kotse ko. Bakit? Para mabaliw sila. Maganda kotse ko, papawer, di ba? Yes. Nagets nyo? Yes. So, ibang usapan nyo, so you have to understand these things. Okay? So ngayon, mga kaibigan, talking about these things, you must understand that you are pursuing a business. So you must have the mentality of a businessman. So, for you to have that kind of mentality, dapat una-una, isipin mo kagad, negosyante ka na. So dapat, para ang paglaki at pagliit ng aking negosyo, nasa kamay ko. So sabihin mo sa katabi mo, nasa kamay ko. Nasa kamay ko. So, ibig sabihin ganito, bakit ang royal business ko hindi lumalaki? Nasa kamay mo yan. Everything, it's in your hands. So, it's in your power. So, ngayon, mga kaibigan, pag-usapan natin kung anong gagawin ngayon. Lukog ka kayo. Okay, sige. Good. Now, the attitude and responsibilities of a businessman, you must have unwavering courage. Pag sinabing unwavering courage, dapat pag sinabing laban-laban, hindi mo kung ganito. Royal, network marketing. So kung mag-network ka sa Royal, mag-invite ka. So dapat malakas loob mo. Hindi pwede yung kita-kita kang prospect, power mo. Power. Pero parang nahiya-hiya ka ba? Parang hindi mo maka-go. Last weekend, last Saturday, kumain kami ng Vienna. Nung dinner kami sa summer sa Binondo. Tapos habang kumakain kami, yung manager doon, ang galing. Ang galing mag-sales talk. Alam mo gano'n siya ang galing mag-sales talk? Kasi namimili kami ng restaurant. Eh nakita nung manager na namimili kami sa labas, lumabas. Tapos sabi sa amin ng manager, Sir, dito kayo, masarap ang pagkain namin dito. Eh sabi ko, Chinese kami, hindi kami sanay sa mga Italian food. Sir, pag hindi kayo nasarapan, ako magbabayad. Oo, narinig ko biyanang ko. Biyanang ko, Chinese. Sige, dyan tayo. Kain kami, di ba? Kain. Tapos, isa sa mga nirecommenda niya, yung pizza. Pizza. Tapos sabi niya, Sir, etong pizza masarap to. Talaga, Sir, isa pa. Pag hindi niyo naubos tong pizza, magre-resign ako.
Ganon siya sinabi, ganyan sinabi sa akin ko, okay ito ah. Sabi ko, sige. Sabi ko, gano'n siya magsalita. Sabi ko, uy, okay, prospect na to ah. The moment na sinabi, sabi ko, uy, prospect na. Tama-tama, sabi ko, huwag ka magdala. Pag ikaw nag-resign, may bibigay ako negosyo sa'yo. Sabi ko, sige sir. Diba? So, ito ngayon nakakatuwa. Naubos namin yung pizza, masarap ka talaga. Masarap nga. Diba? So, naubusan, nagbayad kami. And then afterwards, mga kaibigan, nagbayad na kami, tumayo ako, kinausap ko na yung tao. So, to cut the story short, na-invite ko siya sa business. Diba? Na-invite ko siya. So, sabi ko, Agila sayang to eh. Tapos sabi naman ng asawa ko, yung asawa ko habang kumakain kami, hindi mo na. Sabi ko, mamaya may timing yan. Lalo may timing, hindi pwedeng babanat ka kagad. Wala sa timing, wala sa mundo. Excited, sabi ko, kunin mo na, babay, iba pa makakuha niya, sayang yan, di ba? Ganun siya. So, nakuha ko yung number niya, mag-meet kami tomorrow. But here's the point, mga kaibigan. Hindi kasi ako sanay nag-invite na may kasamang ibang tao. Kasi nailang ako eh. Isipin mo ganito, di ba? Ewan ko kasi di ba minsan nakakailang mag-invite? O hindi, ako to nailang ako mag-invite pag nandiyan yung ibang tao, especially biyanan ko pa, na hindi networker. Ano ba yun? Hello? Isipin mo ganito, di ba? Typical Chinese, maedad na, rich, ganyan. Tapos, ano gawa nyo? Ano yan? Ano royal? Gano'n. Gano'n. So, nailang ako. Pero sabi ko, hindi sayang to. Pag ito, hindi ko pa pinuntahan to, sayang opportunity. Sayang kasi sayang yung timing. Kasi, pwede ko siyang balikan the following day o mamayang konti. Kaya lang, wala na yung timing na yung excited siya, maganda yung usapan. Alam mo yun? Ay, kumbaga, yung timing, ganado siya, interesado siya malaman kung ano yung negosyo ko, nandun na eh. So pag binalikan ko pa siya mamaya, pag wala na yung biyanan ko, okay, kamusta? O sir, pati bumalik. Bigyan kita card, ito. Di ba pangit? So ako naisip ko na that time, hindi, laban na to, sayang to, baka makawala pa. So din yung mga kaibigan ko, sabi unwavering courage, pag meron kang nakitang prospect, example lang, pag may nakita kang prospect, at feeling mo okay na, tama yung time, sugod na. Huwag ka na yung ayaw ako. Hindi. Ganun, pag meron ka na nakita, sugod na agad. Nagets nyo? Yes. So sabihin mo sa kanila, sugod agad. Sugod agad. Magsakay mo ng jeep, mabayad kung prospect. Magbabayad na, ha? Punta lang. Pamasahe yun, hindi pa pwede yun. So, yung ganun. Are we clear? Yes, di ba? At the same time, mga kaibigan, make things happen attitude. Make things happen. Yung tipo ba na, do not wait for things to happen, make it happen. Ako madalas ang ina-example ko dito is, for example, kunwari si Kuya, prospect ko siya, okay to, hindi ko na-antay na magkaroon pa ng opportunity para kami magkita. Gagawa na kagad ako ng paraan para magkita kami. Diba, as I said, mga kaibigan, yung gusto ko siya, hindi, it's either invite ko na kagad siya on the spot, or, parang kita tayo, coffee naman tayo. Make it happen. Kasi minsan, mga kaibigan, inaantay pa natin sila kung kailan sila ready. Okay, pa nag-uusap, pa nagkukwento kami ni Kuya, nagkukwento kami, ililink ko siya sa conversation papuntang Royal. Hello? Yes. Yung tipo ba na parang nag-uusap kami, okay, kamusta ka na? Okay naman. Huwag ng work mo. Ganito. Ay, pare, ganda ng work mo. Pero pare, sa tingin mo ba, di ba dami mga bagong sports car ngayon sa labas? Oo nga pare, di ba? Hindi ko sabihin mo, pangarap ko naman ng sports car. Kung gusto mo sports car, ikaw. Oo naman, pare, kaya lang mahal eh. Talaga, kung magkano ba yan? Kailangan sports car, 8 million. Mahal mo na. Pag down payment ka, 2.4 million, 30%. Sa buong million, ay bro, meron kami akong alam dyan. Baka interesado kami, kaibigan ko, nakapag-sports car. Talaga, ano ba yan? Yung make it happen, papunta sa ganun. Hindi yung parang, gusto mo sports car. May alam ako. Kaibigan ko. Yung business. Yung supply. Make it happen. If you have a goal, na-start ka na mag-royal ngayon, gusto mo may malaking network, pwede naman eh. Ang kinagandaan while doing royal, the possibilities are unlimited. Kahit ano pwede. Pwede kang mangarap nga kung kahit gaano kalaki. Alam mo, nagugulat nga ako ngayon sa income ng mga distributors natin. Kasi,
Una, ang laki ng income. Pangalawa, ang bilis magkakotse. Do you agree? Yes. Pag talagang pag talagang hinataw mo, ha? Talagang tirabaho mo talaga, in less than a year, magkakakotse ka talaga. And for me, nakakagulat yung kasi mga kotse pang binibili nila, hindi ordinaryo. Diba? Dito, pag nakamontero, normal. Anong kotse mo? Nakakaya, ano yun? Montero lang. So, right now, mga kaibigan, isipin mo lang ganito. If you want to have a big income, one rule, create a big network. And if you want to create a big network, kapatid, ito lang din, ang katapat lang ng trabaho lang. Trabaho lang, kasi naniniwala po ako sa Diyos. I'm sure naniniwala din mo kayo, tama ba? At alam ko yung Diyos natin, patas o hindi? At alam niyo, tinabaho mo yan, at deserve mo, bibigay sa'yo eh. Kasi sinuwag yung mga parents na, parents. O sa mga parents, di ba? Kaya anak ko kayo. At dahil meron tayong mga anak, mga kaibigan, pag alam mo yung anak mo may hinihingi, at alam mo deserve, ibibigay mo yun eh. Kung tayo nga tao, naaawa tayo sa anak natin, Diyos ang mapakaya natin, hindi sa ating bibigay kung deserve natin. Diba? So, I think that aspect. So, sabi ng iba, sir, bakit ka hirap na hirap na ako? Hindi ka hirap na hirap. Maarte ka pa lang, di ba? Kasi mga kaibigan, kung titignan yung ating mga top receivers, sila Arnel Salazar, Gio Ocampo, sila Jerome Cruz, sila Gibo, sila Rocky Escaldo, nahirapan din naman sila eh. Pero alam mo saan tayo maswerte ngayon? Kasi nandiyan na sila. Kasi nung simula sila, wala pang preba. Dati nung sisimula sila, yayaman ka. Yayaman tayo. Balang araw, yayaman din tayo. No, balang araw. Someday, vision. Pero ngayon, hindi na. Pag sumali ka ngayon, nag-royal ka ngayon, maniwala ka, pag mag-royal tayo, yayaman tayo tulad nila. Meron ka naman ituturo eh. Dati wala ka ituturo eh. Yayaman tayo tulad. Basta yan lang. Ngayon nandiyan, katabi mo, nakakausap mo, nakahawakan mo eh. Yes. Diba? Yun ang kinagandaan ngayon. Kapag ang sarap mag-royal ngayon, ang sarap talaga. Tama ka din? Tama eh, diba? So that's how you start doing the business, mga kaibigan. Tapos, what makes royal a perfect business? Eh sir, bakit royal? Kasi ang daming negosyo eh. Pero ano para sa akin, gusto ko na royal kasi perfect siya. Bakit siya perfect? Ito mga kaibigan, paliwanag ko po sa inyo. Number one, you have the freedom to choose. Sir, ano i-choose namin, sir? Unang-una, you can choose how much you want to make. How much income you want to generate. Kasi, ladies and gentlemen, when you go to employment, you cannot choose it. Oh, by the way, you can choose. Pero yung gusto mo, hindi mo minsan nakukuha. Di ba, sabi mo sa boss, papasok ako, gusto ko sweldo ko mga 10, ang gusto ko sweldo mga 85,000 naman. Ano trabaho mo? Maintenance. Hindi pwede. You don't have that right to choose. But in Royal, mga kaibigan, you can choose. Alam mo na overwhelmed ako. The first time I joined the Royal Travel last year sa Europe All-Star, I was very much overwhelmed when I joined the travel. Kasi bakit? Nagulat kasi ako na nung pumunta kami, kasi first day namin, we were in Amsterdam. Tapos, after a few days, pumunta kami ng Germany. Then after a few days, we went to Switzerland. And then last 3 days namin, we were in Paris. Nung nasa Paris kami, mga kaibigan, meron sa pasada doon yung Champs-Élysées, na doon yung mga talaga high-end shopping mall. Hindi, high-end shopping. Para siyang Rodeo Drive ng LA. Pero sa sobrang high-end niya, nakakagulat kasi yung mga brand ko, wala doon. Yung Giordano, Busini, wala. Yung pinakamasa ng dating niya, yung H&M. H&M ba? Oh, H&M. FHM, hindi pala basta sa H&M sa dito, H&M. Yun mga kaibigan. Siyempre ngayon, yung mga royalista, kung lahat nagpuntuhan sa LV, Louis Vuitton. Eh, Louis Vuitton mga kaibigan, siya lang ang nakita ko doon na establishmento na building sa kanya, buong building, LV lang. So ako naman, nagulat ako, remember I'm Chinese. Uri po, ha? May dala akong euro. Mula Amsterdam hanggang Paris, hindi ko makawala sa bulsa ko yung pera. Talagang yun, nandito talaga yun. Ang mindset ko mga kaibigan, regalo ko asawa ko ng bag. Now, mga kaibigan, my wife, hindi rin siya marunong tao. Although negosyante siya, she came from a very good family. Ang sa amin, she was brought up na
talagang ano rin talaga, very frugal din siya. So, it's just a nice way of saying, kuripot din siya. Okay? So anyway, a year before that, we went to Hawaii. A year before that, 2011, pumunta kami sa Hawaii, binilang ko siya ng bag. And ang binili ko sa kanyang bag, yung Coach bag lang, simple Coach bag lang, but it was worth around 12,000 pesos. I'm sure maliit lang to, isang package lang to sa atin eh. Pero alam mo ba, mahal na kami nito kasi hindi kami sanay bumili ng mahal. So para sa kanya, parang mahal, sayang pera, lalagyan na naman ng magamit yan eh, pang araw-araw lang eh. So ganyan. So ako yung gusto ko mag-level up. So when I went to Paris, the following year, ang bibili ko naman sa kanya, syempre, level up, pero huwag naman sobra, di ba? Ang budget ko sa kanya, mga around 40,000 lang. Na bag. Tapos ang brand Longchamp. Kasi ano sinabi rin sa akong kaibigan, sabi ko, ano bang brand na maganda? Na medyo may brand naman, medyo class, pero huwag naman mahal. Sabi niya, Longchamp. Mga around 40,000. Di, sige. Lahat sila nasa LV. Ako, pumunta ako sa Longchamp. Yung Longchamp, malayo doon sa main road. May katago, di ba? Sige, chilan ako, lakad-lakad kami yan, di ba? Maganda naman po, maganda naman. So I got a bag, worth, mura lang eh, mga around 27,000 lang siya. Di ako naman, tuwag-tuwa ako, yes. Meron ang bag ng asawa ko, yes. May pasalubong na ako. Parang feeling ko, ginto yun eh. Ha? Nakatabi ko pa eh. Uy, teka ha, ano to ha, latest collection to ng Longchamp. Di proud ako, di ba? Dadala ko pa. Naglalakad ako sa kalsada ng Paris. Longchamp, yes, Longchamp. Hindi ganun na. Punta na kami sa LV. Pagdating sa LV, may security guard. Sinasala kung sino papasok, sino hindi. Pag feeling niya na wala ito, hindi ka papasukin. May kinabahan tuloy ako rin, ako daw papasukin ah. So, pumila kami. Good thing, Royal, pinapasok naman tayo lahat, di ba? So, pinapasok kami, ito maganda, pagdating doon, talagang very specialized yung mga tao doon. 1:1. Pag namimili ka, asin ka talaga. Tapos sa kanila pa, pag nandun ka, may libreng champagne. May libreng pagkain. Meron tayong Royal, I will say, may isa tayong distributor, inom. Yung pala yun, marketing strategy. Pag naparay, inom mo, naparay ka lang, I buy that. Nagbili na sila. And ano ba nakakatawa? Kasi yung mga royalists na mga kasama natin, nakakatawa kasi pag namimili sila, hindi gamitin ng presyo. And when they buy because they like. Kasi minsan ganito eh, bibig na ganda. Ay, pangit. Alam niya yan na. Pero ganun din kayo ah. Yung ang ganda-ganda, di ba? Ang ganda pa. Ano pa, mas masira yata ito? Meron tayong royalista na nakakatuwa. Pumunta ng Europe, ang dala lang sandals. Sandals na bakit sandals ang dala mo? Sir, doon ako bibili sapatos. Punta kami sa Switzerland, punta kami sa snow eh. Bili siya yung, makapal na rubber shoes, pang snow. Then pagpunta namin ng Paris, bili siya ng first day kagad, bili kagad siya ng LV, driving shoes. Then the second day, pinalitan niya. Bumili siya isa pa. Bakit ka bumili pa isa? Sir, hindi komportable maglakad, bili pa ako isa pa. Ay, sabi ko, magkano ba yan? 45. 45,000 pesos? Oo. Ano yan? Isang pares? Siyempre siya, isang pares na yan. Then bumili pa siya ng isa. And then meron tayong mga distributor, binibili mga sinturon, diba? Tapos yung sapatos, sinturon, bag. Tapos yung shoulder bag. Sabi ko parang, grabe to. As in, grabe to. Mga kaibigan, nakapag-travel rin naman po ako before Royal pa eh. Pero, na-overwhelm lang ako kung gaano kalakas mag-shopping ng mga kasamahan natin. Which only shows mga kaibigan, by the way, kung nagsha-shopping mo sila, cash ha, hindi sila card. Cash. So, ibig sabihin, if you have that much cash to do shopping, sobra-sobra talaga income mo. Yes or no? Yes. Kasi hindi mo pwede mga kaibigan, bibili ka ng 50,000 na sapatos, ang income mo, 100,000 lang. Hello? Yes. Di ba? So, ibig sabihin, for them to buy this, ibig sabihin, ang income nila, sobra-sobra talaga. LV pa lang to.
Eto pa, ngayon lang din ako nakakita na nag-tour, mas gusto mag-shopping kaysa mag-tour. Kasi syempre, pag nagtuturo ka, di ba, may itinerary yan. Pupunta ka sa ganito, pupunta sa ganito, di ba? Hindi, kinansel. Wala nang tour. Dito na lang kami, shopping na kami magdamag. Nung natapos, galit pa. Bakit? Kulang daw yung time. Mula 10 ng umaga hanggang 7 ng gabi, kulang ang time. Kulang yung time. Sa kanila, ako, sa tagal naman mamili ko mga tour. Kaya ikot naman binili ko eh. Inibig ko ba baka mawala? Sabi ko, mali ito. Tawag ako, text ako sa asawa ko. Alam mo ba, dapat next time, bibili na rin ako. Alam mo, nakakahawa kasi ang sarap parang mamili. Ang sarap mamili. Yung parang pag-uwi mo, bibigay mo sa mahal mo na, love to, kasi alam mo, deserve niya kasi na mahal mo eh. Yes or no? Yes. Hindi yung, alam mo, mas mahal na mahal kita. Kasi shopping, alam mo, mas pagmahalan na lang tayo, ha? Mas importante yung pagmamahal ko. Hindi naluluma, ha? Then, we have some distributors, ang katabi ng LV naman, Hugo Boss. Hugo Boss. So, punta rin kami doon sa Hugo Boss. Iba pala mga kaibigan, pag mga high-end shop, inaasikaso ko talaga pag upo mo doon, may Coke. Kapila siya, may ito Coke naman. Nagdati na nga lang ako, lechon baka sa eh. Tapos may hapunan mo eh, di ba? So, punta kami sa Hugo Boss. Pero hindi kami yung sa ground floor, doon kami sa basement, pang VIP. So, sorry, let me rephrase. Doon mo sila sa VIP. Ako sa sunod-sunod lang din ako. Mine, long jump, di ba? Punta kami doon, naging sila. We have distributors who bought a Coke, 50,000 Coke lang. Diba? Sir, Hugo Boss pa yan? Hindi, assistant ni Hugo. So sabi ko, kasi remember that time, 7, 8 months pa lang ako sa Royal noon. So, first time ko sila makasama. Sabi ko, nagugulat ako sa kanila. Tapos hindi ko pa yung, the way they want to shop was, meron kami sa tayong distributor, ito ba ginawa? Bumili ng 2 maleta. Sabi ko, bumili ng maleta? Sir, mura, 10,000 lang. Okay, tapos, sir, marami akong mapaglagyan, marami akong masya-shopping. Kasi pag wala akong biling maleta extra, konti lang masya-shopping ko. Imagine mo, bumili ng maleta para makashopping. Hindi, totoo. So, bili sila ng maleta, nilagyan ng pag-shopping, sige, bili. So, nakakatuwa. Naisip ko ngayon, oo nga, no? Kasi pag kumikita lang mo tayo ng mga 100, ito pwede mag-shop eh. Hello? Yes. Pero yung mga nakasama natin, kumikita more than 120,000 a week. Kaya parang ganun na. Sabi ko, ito na-realize ko. Ito pala ang magiging future ng mga nag-royal sa Pilipinas. Yes! Nagkataon mga kaibigan, nauna lang sila. Buti na lang nauna sila. Bakit? Kasi they've already paved the way for us. Inayos na nila yung daan. Kasi nung panahon nila nagsisimula sila, ang dami nilang mga rough road, dinaanan, mga hirap. Kasi lahat sila nagsisimula eh. Pero dahil tapos na sila, pabalik-balik na sila, yung daan talagang palitadang-palitada na, smooth na. Kaya pag nag-roll ka, swabe na lang. Nag-gets nyo? Yeah. Kaya pala, palakpakan natin mga top earners natin ngayon. And mga kaibigan, hindi nakakapagtaka. Actually, our top one right now, Ms. Rocky Espadon is in the house. Palakpakan Ms. Rocky Espadon. Mga kaibigan, she's now the top one. At may bago siya direct. Nag-invite pa din. At takaw ko sa seminar, kaya huwag kayong magtaka kung bakit siya lumalaki income niya, lumalaki grupo niya. Kasi kaya siya kasipag. Partida, tinatamad pa siya niyan, ha? So, nag-gets nyo? So, yun ang kinaganda, they've already paved the way for us. For all of us. Not just for you, but also for all of us, mga kaibigan. And ang kinaganda yung freedom to choose whatever. Kahit magkano pwede mong kitain. Tatrabawin mo lang. Sabi mo sa kanila, trabawin mo lang. You can have financial freedom and time freedom. Alam mo, minsan pa nag-Facebook po ako, nagugulat ako sa mga leaders natin. Minsan sila nasa Macau, minsan sila nasa, katulad right now, sila Rocky,
she has a group right now in Paris. May grupo siya doon, pupunta siya doon, mag-RBT. At the same time, mamamasyal siya. So, ibig sabihin, kung ikaw nag-work ka lang, hindi mo magagawa yun. Hello? Yes. Sabi mo sa boss, pwede ba maglilib ako? Bakit? Punta lang ako ng Paris. Bakit? Mamamasyal. Sabi ng boss mo, buti ka nga, naka-Paris ka na eh. Kaya kung bored, di ako makapunta eh, di ba? So, sabi, yung ganong klase, level. You have to understand these things. So, tanong ko ngayon, gusto nyo ba magkaroon ng downline abroad? Yes. Anong bansa? Paris kayo din, nandito na Paris, Paris ka na naman din. Paris lang, di ba? For you, and ito lang din ah, when you do traditional business, for you to start a business, you need to have a capital, experience, and syempre, ang problema, no experience, rental accounting, headache, and maintenance. Anong point ko? Me and my wife, before I started with Royal, me and my wife were planning to open another business kasi my wife is into garments. Ngayon, ang garments kasi ng wife ko, siya kasi nagsusupply ng damit sa pero siya gumagawa doon, di ba? So, yun. Pero, sabi namin, mag-open tayo sa pang branch, ako mag-handle. Ang problema mga kaibigan, nung ako na mag-handle, so naghanap na ako ng pwesto, we have the money but here's the problem. Nag-aaway kami parati. And the reason is, kasi, maraming akong desisyon doon sa business na yun, napalpak. Bakit? May kapital kami, ang problema, wala akong kaalaman sa negosyo yun. At therefore, wala akong kaalaman, ang problema, mali-mali desisyon ko. Ang kinaganda ng Royal mga kaibigan is kahit wala akong alam, may libreng trade para matutuho tayo. Tama ko ba yun? Eto pa sabi ko sa asawa ko, love, kung gusto mo, turuan mo na lang ako. My wife, syempre, too much familiarity ako lalaki. Ano nga sabi ng asawa ko? Husband, ganito gawin mo. Excuse me, ako ang lalaki ha. Syempre, ang hirap din yun di ba? Pangalawa, sabi ko, why not kumuha lang tayo ng partner? Kasosyo. Sabi ako, kukuha tayo ng kasosyo. Sabi ko, at least, meron lang tayong may mag-guide sa akin. Sabi naman din ng wife ko, mahirap magkasosyo kasi may nagka-problema, away pa yan. So, mahirap huwag na lang. So, ang hirap isipin anong negosyo papasukin at the same time. May kapital. Ang tanong ngayon ganito, anong negosyo papasukin mo? Hello? Yes. Anong negosyo? Sabi naman, hindi. Ako pag nag-retire, pag ako nag-retire, mag-negosyo ako. Kasi pag nag-retire ako, meron akong 10 million pesos sa aking retirement. Malaki mali? Malaki yan. Ang tanong ganito, anong tatayong negosyo sa 10 million? I'm sure marami kang options, di ba? Magtayo ka ng store, tindahan. Okay yan, di ba? Hello? Yes. Yes. Ito ngayon mas maganda. May tumabi sa'yo, napakalaking store. Di ba? Meron siyang retail store, meron siyang restaurant, may sinihan, may ice skating, ang dami, di ba? Na pwede kami sa kanya. Ay, wala akong sinabi, ha? Ito ngayon, ikaw, saan ka pupunta? Sa maliit o sa malaki? Okay, tawag pa itong store. Ito masakit ngayon. Yung 10 million mo, ang puhunan niya is 100 million. At kung kulang ko to, pwede pa niya dagdagan ng additional 100 million. Yung 10 million mo na habang buhay mong inipon, lifetime savings. Sa kanya, barya-barya lang. Ano laban? Alam mo tawag dyan? It is the small fish versus the big fish. Wala kang laban. Tayo ka ng karinderya. Diba? Maraming tao kumakain karinderya Tama? Yes. Yan, pag kumikita yan, kapitbahay mo, tatayo din ng karinderya. Tama? At pag malakas ang kita, may pakikita ka dito sa kabilang kanto, may malaking bubuyog. Diba? Ang masakit, yung tindera mo kumakain sa bubuyog pa. At bago yung bukas yan, sasabi pa, 5 tulog na lang. Open na kami. Ikaw naman, 5 tulog na lang, sarado ka na. Tama ba rin? Tama, ganito nangyayari naman talaga Diba? I have a friend right now. May restaurant siya. Ang restaurant niya katabi ng isang bus terminal. It's doing well. Kaso may ordinansa ngayon.
Lahat ng bus terminal outside Metro Manila na. Yes or no? Yes. O yun, kanakabahan siya ngayon. Kasi pag yun lumipat, malamang nandududa rin siya, lilipat na rin siya. You see what I mean? Ang hirap kung pipiliin mo. Hindi mo control. Unlike sa real, you can choose. Saan mo pwede mag-open, saan ka mag-network, you can choose anywhere you like. And you can choose how much income you like to earn. Yes. Ladies and gentlemen, try to understand this. The checks, the income will never lie. Yes. What do you mean, sir? If you're hardworking, it will show on your income. Yes. Eh, sir, hardworking naman ako, but how come it doesn't show? Nagsisimula pa lang. Yes. Remember, lahat ng malaki, nagsimula sa? Maliit. Correct. So ngayon, ang check mo, malaki, maliit? Maliit. O, malaki na yan, kapatid. Yes. Okay? You have to understand that. You have to understand that. Now, you can start part-time. Sino ba rin yung part-time? Yan, part-time. Diba? So please, sa mga part-time, do not resign. Please do not resign. Gabi na, bukas na lang. Do not resign. Don't resign na. Ako mga kaibigan, I always tell people na, if you want to do the business, especially kung may trabaho po kayo, do it part-time muna. Do it part-time. Sabi niya, sir, bakit? Unang-una kasi mga kaibigan, lalo na pag breadwinner kayo. Example, your job gives you a salary of 20,000 a month. Pag nag-resign ka, okay Royal. First month. Oh. 20,000 ka a month, sa Royal, wala pa. Zero. Okay yan. Ito masakit. Pag bigla ka nag-resign, kasi excited ka. Power to. Biglang may sumali. At nag-match. Meron ka ngayon 3-4, ha? Power, di ba? You see? Kasi sabi mo sa akin, ano mo sir, nakakayo sa family ko. Bakit? Family ko negative. Kapatid, hindi sila negative sa Royal. Negative sila sa'yo. Kasi ito ang ginawa mo. Hindi na, totoo lang. Diba? Hindi sir, para kasi makakatawa ko eh. Alam mo mga kaibigan, totoo makakahatawa. Ito kasi problema kasi lang. Ito lang Eh paano, what if yung mga invite mo, mga part-timer din? Kailan sila hataw? Umaga, tanghali, gabi. Ano? Gabi. So anong kinalaman ng full-time mo? Wala kang gagawin umaga, tanghali. Pinatay ko sila dumating sa gabi. Nag-gets nyo sa mga part-timer. So, ang sa akin mga kaibigan, saan ang gagawin namin? Pumataw ko sa gabi. Teka, let me rephrase that. Pumataw ka sa gabi. Pumataw ka after office hours. Diba? Siya mapupuyat kami, okay lang yan. At least sigurado ka, para may panggalaw ka. Alam mo mga kaibigan, nung nagsimula po ako mag-network before, long time ago, panahon niya. So, 1996 mga kaibigan, imagine mo, my house was in Bloomingdale. My work is in Novaliches. My network marketing company was in Green Hills. I won't say what company, by the way, for courtesy purposes, but it's been like that forever na po, okay? So, no. Okay. So, mga kaibigan, ito po yung senaryo. Okay. Oh, ngayon, ang trabaho ko dito sa Novaliches hanggang 4:30 ng hapon. 4:30 ng hapon. Sa traffic, mga kaibigan, makakarating po ako ng business, kulang-kulang, mga mag-aalas 7 na ng gabi. Totoo yan. Siyempre, may dala na yung mga prospect ko, nagre-recruit na kami, lumalaki ng grupo ko, di ba? Income ko, wala pa din. Matatapos ang seminar, lahat kami, 10 p.m. afternoon, ma'am. Pag 10 p.m., uwi na ba yung tao? Hindi pa. Hindi pa, yung upline ko matindi yun, hindi kami pinapauwi hanggat walang eyebags. Matapos kami, 1 a.m. Nung panahon na yun, sa Green Hills, Ortigas, pag alam mo na, wala ng jeep. So lalakarin ko, if you're familiar with the area, lalakarin ko mula Green Hills hanggang Aurora Boulevard, St. Paul QC. Malayo, di ba? That's why I'm so slim. So, so yun yung lakad ako.
Pagdating sa Aurora Boulevard, sakay ako behind Divisoria, baba ako recto. Pagdating recto, sakay ako behind Blooming Treat, baba ako Blooming Treat. Pagdating sa Blooming Treat, tatambay muna ako ng 7-Eleven. Kasi pawis ako yan malagkit. Tambay muna ako sa aircon para mukha akong sariwa ulit, fresh. Hindi, totoo to. And then, uwi na ako sa amin, walking distance na lang. Paglakad ko doon sa amin, katok ako, kasi dati wala kami. Gusto ni mama kasi siya nag-open ng door for us para she know what time kami uwi. So pag uwi niya, sabi niya, Ola, kumain ka na ba? Oo, kumain na ako, pinakain ako. April, gusto niya ako. O sige, tulog na siya. Pag tulog niya, doon akong lalakaw sa kusina. Hindi ko pinapakita sa mama kung gutom ako, pagod ako. Kasi maawa sa akin, sabihin niya sa akin, wala nangyayari sa ginagawa mo, nangyayari ka na, gutom ka pa parati. Network, wala akong gutom na dyan. Hindi, totoo. Sinaga ko yun for 3.5 months. Ulitin ko 3.5 months sinaga ko yun. Tuwing linggo, dala ko yung package ko, pupunta ako sa simbahan bago mag-party sa kainta. Punta ako sa simbahan, magdadasal po ako, dadasalan ko yung package ko, sana mabenta. Totoo yun, totoo. Dinadasalan ko talaga yun. Sasakay ako ng G-Liner, papunta kainta. Hanggang makarating ako ng Angono, Rizal. Doon sa may Iglesia ni Cristo, di ba? So nandun ako noon, tapos lalakad ako, pupunta sa may subdivision pataas. Ganun ginagawa ko every Sunday. Every Saturday naman, nandun naman ako sa Bulacan, doon ko sa Bulacan. Sinatsaga ko rin yun. Mga kaibigan, dati nung wala pang biyaheng diretsyo, mula dito hanggang Bulacan. Sakay ako sa Caloocan, sakay ako ng minibus. Alam niyo ba yung minibus? May minibus pa ba? Meron pa? Aircon hindi. O, yun, sinasakyan ko dati, minibus. Hanggang Santa Maria, Bulacan. Pagdating na Santa Maria, Bulacan, sasaya ko ng jeep, biyaheng hanggat. Norsagaray, hanggang Norsagaray. Pagdating ko ng Norsagaray, sasakay ako ng jeep, papuntang Sulukan, Bulacan. Pagdating sa Sulukan, sasakay ako ng tricycle, papunta doon sa baryo. Every Saturday. Tapos, pag uwi ko, lahat ang bitbit ko, pag uwi ko, bitbit ko pa din. Walang bumili. Tiyaga lang. Tapos, daytime, papasok ako. Minsan, nag-a-absent ako pag may mga RBT po ako. Tiyaga ko lang din yan. Pero naman kasi naniwala kasi ako, alam ko lalaki ako Alam ko yayaman ako, naniniwala ako doon. And sabi ng tao, yayaman ko ba talaga? Oo. Bakit kanya kapatid? Basta! Because, ladies and gentlemen, even though people do not believe you, what is important is that you believe in yourself. Madalas sa mo, yayaman ako. Yun lang naman din yun Tingnan mo sa labas, huwag ka mag-royal, sa labas. Sabi mo, yayaman ako, matatawa-tatawanan ka. Why? Because they do not have what they call vision. Vision are the things that you see even before it becomes obvious. Bago siya maging halata, bago maging obvious, nakikita mo na. Ang tawag doon, vision. Tignan mo yung katabi mo, may vision ba yan? Tignan mo. Tsaka sa mga part-timer, ito nang share ko sa mga part-time, ang sarap mag-part-time. Alam mo bakit? Kasi pag kumikita ka na, ang lakas ng engganyo. Diba? Ako, ang sweldo ko nung panahon na yun, 3,500. Sweldo ko noon ang 1996. This is my job. This was my job. Tapos, yung MLM ko noon, mga kaibigan, kumikita na ako ng 30,000 a month. Ulitin ko, this was the minimum before minimum wage. Ang jeep nun dati, 150 lang. Magkano ba ngayon? Mataas na, di ba? Dati 150 lang. Ang Chicken Joy dati, 25 pesos lang. 1 piece Chicken Joy with rice with coke. Magkano ngayon Chicken Joy? Yun, so ito, 25 pesos lang doon, no? Tapos dati, uso pa yung payphone, yung 25. Ganon. Ito pa dati, pagkatawag kami long distance, dahil kami 1, 1, 0, 9.
Diretso sa operator. Operator, pwede pakiconnect sa Cavite. Collect call, ha? Ganun pa dati nun. Sinaga din namin nun. Ito maganda. Part-time. Full-time job. Habang lunch break, kakain na kami lunch break. Nung kakain na, lahat ng office mate ko, Assistant Secretary to the President. Ha? May baon. Yung mga driver, may baon. Security guard, may baon. Messenger, pa-deliver sa Max Chicken. Kaya yung mga office mate ko, ay, ano yan? Max Chicken. Tapos kinabukasan, pa-deliver naman ako, tropical nut. Every day, lunch ko, pa-deliver ako. So, ang lakas mo inganyo. Tapos uwian na. Uwian na. Sila nag-aabang ng jeep. Taxi. Messenger. Naka-taxi. Di ba? So, nakita na yung difference. Kaya ang sarap na yung kaya that time, sa mga part-timer, sa simula, medyo mabagal ang growth nyo. Pero pag nagsimula ka na, pag pumutok yung grupo, bigla kang bubulusok. Ito mangyayari sa'yo. Sa simula, ganyan ka, oh. Ganyan. Ito, day 1. Mabagal. Pero pag medyo pumitik ng konti, pag pumitik ng ganti, yung pattern niya, supposed to be dapat magiging ganitong lipad mo eh. Tama? Yes. Hindi. Pag pumitik ng konti yan, biglang magiging ganyan yan, mataas. Alam niyo bakit? Kasi, from year to year, 0 ang naniwala. So, ibig sabihin, sa haba yan, ang daming negative na friends mo. Pero nung kumita ka na, yung mga tao dito, biglang magpa-positive dyan. Ang dami kagad sasama sa'yo. Kaya yung mga negative, huwag mong awayin. Ang tawag ng mga kaibigan, ROTC. Return of the comeback. Kaya pag negative, okay lang, reserve ka. Pang take off ka, pang take off. Ha? Para dito, sa take off, dito yan. Nagets nyo? Yes. So, kaya ang sarap mag part-time. Imagine mo, ganito pa nakakatawa, di ba? Nakakatawa pa. Hindi ko na nga tinuloy, sayang eh. Kasi, mga kaibigan, nag-resign po ako June. Nag-resign ako ng June. Dumating yung una ko sa sakyan, November. Ang sarap, di ba? Messenger ako, may sariling kotse. Imagine mo, matutulala talaga pati yung mga office mate ko. Oh, ka lahat kami. Ikaw pinakamababang posisyon, pero ikaw nakakotse. Mga kaibigan, huwag mo na kayo, lalo na pag ang kumpanya mo malaki, yung maraming kay empleyado, dami mo doon. Tapos pag kumikita ka na, yung boss mo magiging downline mo. Tapos pag na-late ka, bakit ka late? Bakit? Wala po. Diba? Tsaka pag kumikita ka na may work ka, tapos kumikita ka, hindi ka natakot eh. Kasi bakit? May income ka na eh. Diba? Kasi tingnan mo pag wala ka pang income na iba, dyan lang sa employment mo, takot ka sa boss mo. Yes or no? Yes. Kasi sinesweldoan kayo ng 20,000 a month. Kaya, takot sa boss ko eh. Eh ngayon, nag-royal ka, nag-100,000 ka na a month. Pag sinabawan ka, bakit ka rin? Eh bakit? Naleklamo ka? O ba? Yung ganun ba? Kasi bakit? Alam mo kasi may income ka na eh. Ito maganda. Pag tawag ng boss ko sa'yo, upline. Di ba? Upline. Sabi, upline. Sabi sa'yo yung boss mo, upline, pwede ba kita tutusan? Tawag, teka lang, busy pa ako sa RBP ko eh. Alam mo yung gano'n? Upline, teka lang minomonitor ko pa yung mga transaction natin. Ang sarap ng pakiramdam pag kumikita kang part-time. Diba? Kaya yung confidence level mo, iba. Iba yung confidence level mo. Diba parang, iba kasi pakiramdam, like ganito. Pag kumikita, parang ganito lang, every time when you go to a reunion,
either friends mo or relatives. Pag alam mo medyo maganda income mo, iba yung confidence level mo eh. Yes or no? Yes. Diba? So, ganun din sa mga colleagues mo. I would suggest sa mga part-timer, do it part-time. Habang nagsisimula ka part-time. Eh, sir, kailan kami mag-resign? Actually, it's up to you naman. It's up to you. Pero for me, mga kaibigan, as long as you can still manage your time, part-time ka. Kasi bakit? Ang laki kasi ng prospect mo eh. Ang dami mong prospect. Tsaka yung mentalidad na minsan iisip ng tao na, ay, pag nagro-royal, kailangan pa na mag-resign. Eh hindi, ikaw hindi ka nag-resign. Tapos, ang maganda, kapag yung sweldo na, hindi mo kinuha sweldo. O, pati mo kinuha sweldo mo? Wala, marami pa akong barya eh. O, di ba ganun? Barya, ano ba yan? Ay, barya? Pag sweldo ko, 10,000, ay, 5 match lang yan. Are you following me, guys? Yes. Ha? Sometimes, a lot of people din kasi, pag nagpa-part-time, hindi sila makapag-open ng negosyo din. Bakit? May trabaho ako. Pero yung trabaho ko, kailangan pa mag-negosyo din ako, kaya nakatutok ako eh. Yes or no? Yes. See? So, tendency no, hindi tuloy ako makapag-resign kasi pag nag-resign naman ako, kulang ang magiging puhunan ko sa aking negosyo. Unlike sa Royal, mga kaibigan, pwede ka mag-part-time, pwede mo pagsabayin. Ito nga lang, kapatid. Eh sir, di ba may masasakripisyo kami? Correct. Medyo hindi ka na makakapanood ng mga teleserye. Diba? Okay lang kasi meron naman iWantTV.com. Diba? So pwede kong maabot na lang, late night. At the same time, mga kaibigan, ang para sa akin lang yun, eh sir, di medyo magabawasan ang oras ko sa pamilya. Oo. Oo. Pero tanda mo to, if you want more time with your family, give time to your business. Because if you give time to your business and when your business prospers, you can have all the time with your family. Yes. Nag-guess nyo? Mga kaibigan, faith. Ang tawag ko dyan, mga kaibigan, investment. Invest a little time. Invest time. Because when you invest time, you can get more time. Hello? Yes. You agree? Yes. Okay, good, ha? And sometimes may mga tao, kapatid, takot kagad humato kasi they have fear of failure, baka may hindi sila mag-click. Mga kaibigan, ulitin ko, we have all the necessary tools for you to understand this. So, huwag mo kayo matakot, do it part-time. Kaya sabihin mo sa katabi mo, part-time ka muna. Part-time muna tayo, ha? Now, ito maganda pa. Bakit maganda si Royal? It's recession-proof. Recession. Sir, ano ba yung recession? Recession. Pagkatapos ng klase, di ba may recess? Recession. Actually, mga kaibigan, pag sinabi kasing recession, ang ibig sabihin niyan in terms of economics, tanggalan. Tama ba ako? Yes. Marami na ba kayong narinig na kumpanya nagkaroon ng recession? Yes. Like anong kumpanya? Anong Canada? Ha? Mga kaibigan, pag sinabing recession, yung kumpanya nagsasara, nagtatanggalan. Kasi ganito po ang equation kung mag-negosyo mo tayo, ha? Ganito po siya. Ang negosyo kasi is sales minus expense equals profit. So kung negosyante po tayo, ang habol natin, profit. Nandito kasi yung pera, commission, income. Tulya. Bayan mo yan. Ngayon, ang expense, mga kaibigan, yung gastos. Ang sales, yung benta ng kumpanya. Ito ngayon maganda. Kapag maganda ang benta ng kumpanya at ang expense, maliit lang, maganda ang profit. Hello? Yes. Okay, good. Ngayon, ito ngayon mas maganda. Kapag ang benta ng kumpanya mahina, ang expense tumataas in terms of percentages. Yes or no? Yes. Yes. Ito ngayon mas masakit. Pag mas malaki na ang expense kaysa sa sales, ang kumpanya, lugi. So kung lugi ang kumpanya, kailangan niya mag-adjust. Hello? So ngayon, ano ba yung expense ng kumpanya? Ang expense ng kumpanya, kuryente, Meralco, water, rent, correct? Sweldo, salary. Ano pa? Ha? Usually, ito yung mga fixed, di ba? Ito kayo maganda. Ang kuryente, tubig, pwede mong bawasan. Yes or no? Yes. Yung renta, hindi pwede nakafix yan.